do healthy living. Though, sabihin ng iba, pwede mo naman yung gawin ngayon eh. Pero hindi kasi tayo pare-pareho. Like, oo, pwede ngayon. Pero yung nature ng work ko is ganito. Sa'yo, ganyan yung sa'yo. Yung sa akin, ganito. Yung ano mo is, kumbaga na sabihin na, choice mo naman yan eh, kung gusto mong ganito, ganyan. Oo, choice ko naman yun. And yun nga yung choice ko ngayon na as much as possible, magtatrabaho ko ngayon kasi kaya ko. Para pagdating na time na gusto kong by this age, is gusto ko kumikita ako na hindi ko na kailangan mag-ganon. Though nagbabanat pa rin ako ng buto, pero hindi yung para, iba kasi yung, andun yung emotional, ano na, kailangan mong magtrabaho ng ganito, gawin yung ganito para i-please yung ibang tao, kaysa sa gagawin mo yung mga bagay na gusto mo at ang i-please mo is yung sarili mo. Diba? Kasi yung andun pa rin yung ano na ginagawa mo na yung lahat, naayos mo na yung trabaho mo, pero parang may nasasabi pa rin. Iba-iba kasi tayo ng pinagdaanan, iba-iba tayo ng nangyayari everyday. So, hindi mo maikukumpara talaga yung ano mo, yung siguro yung sa iba is hindi masyadong stressful para sa kanila yung trabaho to, then good for them. Pero kung sa akin is parang hindi na ako as in ganun kasaya. Iba kasi yung magtatrabaho ka na ginagawa mo yung trabaho ng masaya ka kaysa sa trabaho na dahil napipilitan ka lang kasi kailangan mong kumita ng pera. Yeah. Sabi nga ni Confucius, choose a job na tawag yan, na gusto mo. And you will not work a single day. Parang hindi ka ano na parang nagtatrabaho ka every single day. Kasi gusto mo yung ginagawa. Masaya ka sa ginagawa. Pero kung nagtatrabaho ka kasi may choice eh. Kasi ito yung ano eh. Doon pumapasok talaga yung parang papagod. Kahit sabihin mo na, oo, ipahinga mo lang yan. May mga bagay kasi na hindi siya na nagdadala ng pahinga ng tulog ng magstay ka lang dyan sa bed mo. Iba-iba. Sa iba, nag-work for them. Sa iba, hindi. Hindi naman tayo Ano naman yung ano? Hindi naman tayo Hindi naman parehas. Diba? Kaya nga kung para sa akin, if may mga taong ganun na kaya nilang kaya nilang bawiin sa pahinga lang, ganun. Good for them talaga, as in, masabi ko talaga, happy ako kasi ganun, kaya mo. Kaya mong anuhin. Pero, alam mo yun, kasi darating time na hindi mo na kaya magtrabaho, tapos parang hanap-hanapin ng katawan mo yun, na kahit sa panaginip, gusto mong nagtatrabaho. So, parang, hindi naman sa hindi naman masamang mangarap. Pero yung gusto ko sana, dumating yung time na by the age of this, dumating ako sa age na to, magtatrabaho ako, hindi man sobrang laki. O kung ibibigay ng boom, edi go. Salamat sa Lord. Pero kung yung na kasama ko na ako mag-worry na may kakainin ba tayo bukas? Hindi ako mag-worry na, may bayarin tayong ganito. Si Audrey may project ganito, ganyan. Si Audrey kailangan natin enroll. May pang bayad ba tayo ng tuition? May nagkasakit sa atin. May pambayad ba tayo? Or may ano ba tayo? May funds ba tayo for emergency? Yung ganung mga worries, ayoko siya na na sana pagdating ng age na yun is capable na tayo na hindi natin poproblemahin
yung mga ganung bagay. Though hindi talaga maaano na wala tayong problema. Meron at meron yan along the way. Part na yan eh. Kumbaga, Pero sa akin, kasama na yan napaka-importante sa ano, para kasama na yan sa pagtanda. yes. Pero para sa akin, napaka-importante sa akin yung time. Mm. Pero thankful ako, as in super thankful ako kasi binigyan ako ng opportunity na makapagtrabaho dito. And itong opportunity na to, yung nagbigay sa akin ng kumbaga nag-open ng door sa akin para magtayo ako ng negosyo, mag-ano ako ng ganito ganyan, yung mindset ko na iba. Kasi dati talaga yung mindset ko nung pagdating ko dito is ay ang ganda kasi may double pay. Okay, every 6 months may double pay. Nice. Tapos, andun yung ano na, ay ang ganda kasi libre yung doktor, ganito, ganyan. Kung magkasakit ka, libre, ganito. Which is, apparently, hindi naman 100% true. Kasi okay, sige, pa-check up ba, re-resetahan ka, bibili ka pa rin ng gamot mo. Though sabihin natin na at least hindi ganun hindi ganun kamahal kaysa pag nasa Pilipinas ka. Okay. Sabihin natin ganun. Pero may mga generics naman sa Pilipinas. At the same time, meron din naman pag pumunta ka sa mga health centers, meron din namang mga gamot doon na binibigay. Pangalawa, yung inano ko na, pag tumanda ako dito is magkakaroon ako ng pension. May marireceive ako every month sa kasi binayaran ko naman yun. Binayaran nga yun ng amo ko, which is may part din ako. Yung alam mo yun, later habang tumatagal is nare-realize mo yung mga bagay-bagay. And then afterwards, ang ikli ng buhay. Na hindi naman sa pero posibleng mangyari. Na, okay, magkaka-pension ako by the age of 67 after ko mag-retire. Putik na yan, 67, saka pala ako mag-enjoy ng life ko. Tapos parang naisip ko ngayon, pag tinitignan ko yung mga amo kong mga matatanda, alam mo yung parang feeling ko, sarap ng buhay nila kasi upo na lang, ganyan, naghihintay na lang ng pension nila galing sa government dito, ganun. Pero parang yung feeling ko na, naghihintay na rin lang sila kung kailan sila kunin. Yung, alam mo yung ganun. No, dito kasi, maganda lang yung buhay. Siyempre, mga amo yan eh. So, meaning, meron talaga silang means na magbayad sa amin. Kaya nga nila magbayad ng tao eh. What more kung like, meron silang mag-travel tayo. Mga amo, ganun. Pero ikaw, as normal na tao dito na nagtatrabaho lang, oo, may means ka kung gugustuhin mo, pero hindi siya priority. Gagawin mo siya kung na-extra ka lang. And, iisipin mo pa yung gastos nun. Isip ka pa, ayoko na lang magpunta dun kasi gagastos ako ng ganito, ganyan. Unless, kung may means ka talaga, kasi you work hard for it, before pa. Kailan ka mag-work ng kung kailan di mo na kaya? Sabihin natin, okay, kaya ko namang gawin yon habang ganito pa ako, okay. Sige, kaya ko namang gawin. Travel ako. Hindi ako nag-ipon. Hindi ako Tapos dumating ang panahon na matanda na ako. Kung na kayang magtrabaho. Kaya uwi ka na. Uwi ka na. No, not yet. Pero darating tayo dyan. When? It's God's will. Darating tayo dyan. If it's, ano ba yan?
when the time is right, the Lord will make it happen. Yeah. Diba, Kaya nga always ako ilang beses na na, nating naranasan yan. So, yes, and I always bring na, ako sabi ko naman lagi kay Lord na, i-guide mo lang kami. Ikaw ang maging captain of our ships. Ikaw ang mag-lead, ikaw ang mag-ano sa amin. If ibibigay mo sa akin yung opportunity na yon sa inaano kong age, as in sobrang age. Pero kung hindi man, ayokong anuhin na, ay, disappointment ako. Ayokong ganun kasi ibig sabihin nun, hindi pa talaga para sa akin or something better ang mangyayari kaya ganun. Kaya dinadirect ko sa ganun. Kunwari, hindi ko man, kung ang goal ko is 40, tapos 40, andito pa rin ako nag-focus ko. So, ibig sabihin, hindi pa talaga yun yung perfect time. Hindi pa talaga yun yung kalooban niya. So, hindi ko anuhin yun na, ay, madidisappoint ako kasi hindi ko na-reach yung goal. Hindi ko na ano yung pinapangarap ko. Ayoko siyang ganun. Sabi ko nga, go with the flow lang. Kung ibibigay, ibibigay. Kasi kung the more akong mag-e-expect ng something na, ay, dapat by the age of ganito, dapat ganito na ako. Lalo akong may stress, lalo akong nag-iisipan ng ano yung sarili ko. Pero for as long as